Yo, what up sa inyo dyan guys? Tara pag-usapan natin itong kalunos-lunos po na sinapit po ng dalawang estudyante, no? Ito po ay namatay matapos barilin ng malapitan, no? Yan po ay isa pong kalunos-lunos na kalagayan at ang pangyayari po ay hindi nakatutuwa talaga, pero no, merong rason yung bumaril. Kaya lang sinasabi po ng ilan, ito po ay may pagkakamali sa kanyang judgment, no? Kaya tingnan po natin ito pong video po na ito, pag-usapan natin yung ilan sa mga bagay na napakahalaga na may mapulot din po tayong aral dito, no? Pero bago po ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Siya ulit, nagpapaalam na tayo. Tara, bisa na natin to. Let's go. So ayan nga mga tol, sabi po dito ay dalawang estudyante, no, ang namatay, patay matapos barilin. Sa pong kalunos-lunos na pangyayari po ito. Ngayong araw po na ito ay makikita po natin yung sinasabi po na kaganapan po na yan sa isang multi shop, kung saan na yung una pa nga po ay may pagkakaroon ng rumble, no? At sinasabi natin kanina, no, may pagkakamali. Talagang mali po yung pagpatay. Hindi lamang yung judgment nung pumatay yung bumaril, kundi mali yung ginawa niya dahil sa pagpaslang niya. Pero isa pang mali niya ay mali nang ang bumawi, mali nang bumaril lang, pumitil lang kapwa-tao. Nagkamali pa siya na pagkamalampan niya ito yung mga bumugbog sa kanyang anak, no? Kasi nagkaroon ng unang rumble bago po yung insidente. So panoodin po muna natin yung balita. Tara. Yun po yung mabigat ton, no, na pagkamalan lang niya itong dalawang kawawa namang pong estudyante, no. Napakabigat po nung pangyayari po na yan, no. Hindi na nga tama po yun, kahit pa sabihin niya
na tama siya ng natumbok na tao, mali yung pumatay. Eto, walang kinalaman, suspetya, suspected na mga inosente dito po sa, Rambulan. Kaya talagang kalunos-lunos pong kalagayan po ito. Well, gano'n pa man, meron pong, katampatang kaparusahan po 'yan at, meron pong rason ang lahat ng bagay. Makikita at makikita po 'yan ng lahat. Mayroon pong pagtuturo po diyan sa bagay na 'yan 'no. Tignan po ninyong maigi. Ang pinagtataka ko 'no, yung ilan daw po, sabi po ay nagkasundo sa barangay po yata, 'no, after ng rambulan. Yung iba uwi na yata, yung iba, nag-stay dun sa Miltian upang, magmeryenda yata. Ang pinagtataka ko ito pong dalawang nadamay sabi po, sino dun yung mga nag-stay pa na kasangkot sa rambulan 'no, o banatan diyan 'no? At, paano itong mga ito talaga malalaman na sila po'y hindi kabilang 'no? Meron pong nagsasabi sa internet 'no, sa comment section, yung una na mga kasangkot sa rambulan, yung damit na kulay itim ay parang plain lang. Pero itong nabaril 'no, binaril, meron pong printed na character sa kanyang, t-shirt na black. Meaning, parang lalabas nga po talaga na sila po ay hindi po kabilang dun sa mga kabataan. Pero sabi nga po ay hindi pa po yan definite. Magkakaroon po ng investigasyon diyan, 'no? Hindi natin alam kung paano tayo maging updated diyan. Gayunpaman, isa po 'tong nakalulungkot na bagay na may mga ganitong nangyayari. Kaya pagdating po noon sa panahon ng EJK 'no, marami pong insidente ng pagkapatay na gumugulong po yung kaso ngayon. Especially dun sa usapin po ng ICC kung saan po dinala ang ating dating Pangulo. Yun po yung gumugulong na investigasyon po dyan. Kasi maaari at marami, napakalaki po ng tsansa daw na ang mga EJK victims ay talagang mga nadamay lang. Ito pong bagay na ito, isipin po natin, no, idinaan sa kamay ng tao yung pagdedesisyon sa buhay, sa ustisya. Hindi na dumaan sa tamang kaparaanan, hindi na pinag-isipan, talagang yun na po, nahusgahan na. At paano nga kung itong dalawa po ay talagang walang kinalaman, talaga pong isa pong bagay yan na kawawa naman po, no? Estudyante pa lamang po itong mga to. Sige po, tapusin natin.
Alright mga tol, yan po ang balita po na yan ay talaga pong mabigat po yan, no? Especially dun sa pamilya ng mga namatayan, no? Until yung investigasyon, yung kaso ay umbaga maging case closed, tama ba? Doon i-declare po talaga yan na ito yung mga talagang yung kaso ay inosente po yung dalawang nadamay. Correct me if I'm wrong, yun po yung ayon sa aking pag-unawa, disclaimer lang. But anyway, kita naman po natin, napakalaki po ng tsansa na itong mga to ito pong gumawa ng krimen na po na to ay hindi po yan basta-basta ay absuelto yung ganyan. Dahil patawarin man yan ng mga mahal po sa buhay na naiwan po itong dalawang estudyanteng namatay, kahit sino naman gugustuhin ito po ay tawag dito dumaan sa justisya na lumakad po, no? Ma-serve po yung justice kasi hindi po tama po yung ginawa po talaga sa kanilang mga anak kahit ano pa yan, no? Hindi mo na lang pinagsabihan, hindi mo na lang tinuruan ng leksyon sa ibang kaparaanan, talagang tinapos mo yung buhay dahil dun sa ganung bagay. May pagka sadista ang dating po nun at violente at kawalan na po ng pag-asa talaga ang ipinakita po nung lalaki po na maril dahil sa umano'y pagkakasangkot ng kanyang anak sa rambulan at ito po ay umano'y na dehado na pagtulungan. Parang ganun po ang kwento, no? Anyway, ano pong masasabi nyo dito? 'Di ba? Ito po hindi natin maisisisi sa kahit sinong nakaupo. Mapa Duterte man yan o Bongbong, kahit sinong nakaupo sa gobyerno, ito po yung mga kriminalidad na hindi basta-basta masasabi mo na crime free ang isang bansa dahil anytime pwede po mangyari itong mga ganitong bagay. Kaya napakahalaga nga po pag tayo po ay bumabangon sa umaga pa lamang ay nandun na po yung pananalangin. Nakikipag-usap na po tayo sa Diyos at humihingi po tayo ng gabay, pag-iingat niya sa buong araw na kahit ano man mangyari, nandun po yung pag-iingat ng Diyos sa atin lahat, no? Ang Diyos na po ang bahala dun po sa dalawang namatay po na estudyante at maging sa suspect ay ang Diyos na rin po ang bahala dyan. Mangyayari po ang kalooban ng Diyos yan. Mayroon pong hustisya, mayroon pong batas, mayroon pong gobyerno na tatagpin po ng Diyos. Kaya hopefully ay pagpray po natin maging maayos maging ating bansa, ang ating gobyerno, patuloy na magkaroon ng hustisya po ang ating bansa sa anumang mga usapin. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Please comment down below. Pag-usapan natin yan patuloy sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.